Okay guys, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating solar off-grid setup. No, yung ating 24/7 na setup ng solar off-grid na si Genesis. Okay, so may naisip lang akong biglang gawing topic today, no, which might be helpful dun sa mga nagsisimula pa lang sa pag-decide or pagbabalak na paggawa ng solar setup sa kanilang bahay. So, magpo-focus tayo ngayon sa battery type. Ayan, battery type. So, ngayon I'm using lithium-ion phosphate battery. No? So, dalawang lithium-ion phosphate ang ginagamit ko ngayon, which one is 24 volts and one is 12 volts. So, ngayon, gagawa tayo ng topic na makakatulong sa inyo kasi normally what is available in the market is dalawang type ng battery na makikita nyo. Pag nag-search kayo ng pwedeng maging solar battery, no? So, one is the lead acid battery or sea-lead acid battery and the other one is the lithium-ion phosphate battery. Yan yung dalawang popular na battery. Okay guys, para more na ma-visualize natin yung sinasabi kong battery types na lead acid battery, sea-lead acid battery, and lithium-ion phosphate, meron tayong sample syempre dito. So ito, same capacity sila. So on the right side ko, makikita nyo is ito ay sea-lead acid battery. No? On the left side, ito yung ating lithium-ion phosphate battery. Yan, light PO4 battery. So, ayan, no? So, ito yung itsura niya. So, pansin nyo, pareho lang siya ng capacity. No? 12 volts, 100 ampere hour. And sa kabila din, 12 volts, 100 ampere hour. So, dito tayo na lang magpo-focus sa dalawang to. No? Since ito yung common na ginagamit na type sa pagsosolar off-grid. So, ito palang sea-lead acid battery. Tawagin na lang natin siyang, para medyo short siyang tawagin na lang natin siyang lead acid battery since yung sealed is isang type lang ng lead acid battery. No? And yung other side is pwede natin na lang tawagin siyang LiPo battery, no? Or lithium ion phosphate, no? Okay, baka may bigla magtanong, bakit ako meron itong sea-lead acid battery? Ang ginagamit ko na sa solar mga lithium ion phosphate battery or LiPo. Guys, ito ang katotohanan. So, nung nagsisimula ako ng solar, actually limited budget ako. So, ang una kong battery na ginamit ay lead acid battery. So, ito siya. Dahil ito lang yung afford ko that time. So, siya yung una kong ginamit. Bago ako nag-switch sa lithium-ion phosphate. Punta na tayo sa pinaka-subject ng video na to. So, kaya ako gagawin tong video na to is magko-compare tayo nung mga characteristic nitong dalawang battery na to, no? So i-compare natin sila kung sino bang mas more may advantage versus the other. So hopefully itong video na gagawin ko na to is makakatulong to sa mga beginners na nag-iisip pa lang kung anong battery type ang bibilin nila para sa kanilang solar off-grid setup, no? So, okay. Simulan na natin. So, lagi ko sisimulan muna since normally ito yung binibili, no? Muna bago sila nagta-transition sa lithium-ion phosphate. Ang gagawin natin sa ating pagdi-discuss, isisimulan ko lagi sa lead acid muna bago sa lithium-ion phosphate. Okay? Okay. Para sa unang category natin, uunahin na natin yung talagang pinakalaban natin sa pagde-decide, no? Kung ano talagang battery type ang bibili natin. Yung ating budget. So, for the category natin,
ang unang-unang category ay price. So, unahin natin sa lead acid battery. So, para sa capacity na lead acid battery na 12 volts 100 Ah, so normally, mabibili natin siya sa price range na 7,000 up to 9,000 pesos. Ngayon ay 2023, no, guys? So, possible, kung napanood mo itong video na to ng more later pa, so possible mag-increase pa yung price niya. And, pagdating naman sa lithium ion phosphate, 12 volts 100 ampere hour, ang price range nito ay normally about 13,000 to 15,000 pesos. So, sino ang panalo, guys? So, ang panalo is ang lead acid battery. Kasi much cheaper siya sa category na price. So, 7,000 to 9,000. And this one is 13,000 to 15,000 pesos. Gory. Ang second category natin ay yung cycle life. So, ano ba yung cycle life na sinasabi niyan? Yung cycle life is, basta ito na lang para mas simpler sa inyo. One cycle is equals to 1 full discharge up to 1 full charge ng battery. No? So, kung gagamitin nyo siya kasi sa solar, syempre, isang beses lang siya mag-charge, di ba? Tuwing daytime, then, pag nighttime, i-discharge siya. So, pwede nating sabihin na 1 cycle is equivalent to 1 day. No? Para madali na lang nating i-estimate. No? Okay. So, ano ba yung life cycle ng lead acid battery? So, lead acid battery ay typical na life cycle niya is from 300 to 400 cycles. Yan. So, how about naman yung lithium ion phosphate? So, lithium ion phosphate, so ang cycle life nito is about 2,000 to 4,000 cycles. Kung i-convert natin sa years, ang lead acid battery can last up to 2 to 3 years. Anong ibig sabihin ng can last up to 2 to 3 years? Hindi naman ibig sabihin after 3 years is hindi na siya magagamit. Ang ibig kong sabihin dito sa last up to 2 to 3 years is after 3 years, maybe the capacity to carry power nitong battery na to is not 100% na. Ibig sabihin, mas madali na siyang malobat and mas madali na rin siyang ma-full charge. So, parang cellphone lang din yan. No? Pag nasisira ang battery, mabilis malobat, mabilis ma-discharge. So, in good condition, pwede silang tumagal ng up to 3 years. No? So, how about naman yung ating lithium ion phosphate battery? So, lithium ion phosphate or LiFePO battery can last 10 years or more. No? 10 years, grabe, di ba? 10 taon. So, meaning nun, if properly maintained itong battery na to, pwede siyang tumagal ng 10 years or more. So, ibig sabihin, kung hindi mo siya ina-abuse ng gamit, tatagal siya. Paano ba yung sinasabi kong abuso, no? Yung pag-aabuso sa battery. So, pupunta ngayon tayo para ma-explain natin yan, is pupunta muna tayo sa next nating category na depth of discharge or DOD. Karaniwan maririnig nyo na yung salitang DOD tsaka SOC. No? DOD, depth of discharge. So, ano ba yung depth of discharge? So, ibig sabihin nung depth of discharge is yung usable power ng ating battery. Ito ay na-express in percentage, no guys? So, kumbaga sa battery natin na karaniwan, battery ng cellphone, pag full charge siya is 100%, no? So, pagka nabawasan mo, ibig sabihin, pagka nabawasan mo yung battery ng, halimbawa, nagamit mo na sa kanya is 60%, so 40% na lang yung charge ng cellphone. Ang depth of discharge niya is 60%.
Ganun yan guys, para simple na lang, no? So, depth of discharge, mayayan tulad natin siya sa usable power. So, punta muna tayo dito sa depth of discharge ng ating lead acid battery. So, ang value ng depth of discharge nito ay 50%. So, paano makakompute yun? Kung ano yung ibig sabihin ng 50%? So, itong depth of discharge is related talaga siya kung ano yung magagamit mo talagang power doon sa battery or usable power, no? So, anong ibig sabihin pag 50% depth of discharge? So, usable power niya yung 50% lang. So, yung 50% ng battery is kailangan hindi mo siya gagalawin. So, i-maintain mo lang siya doon sa loob ng battery. Okay, tignan na natin ito, no? So, itong lead acid battery is 12 volts 100 Ah. So, kung gusto mong makuha yung total power niya is 12 times 100 Ah. So, makakakuha ka ng 1,200 watt-hour. Pero, hindi yun yung usable power niya. Kasi, ang 50% depth of discharge lang yung ating lead acid battery. So, ibig sabihin nun, yung nakuha mong 1,200 watt-hour, kukunin mo lang yung 50% nun. So, ang makukuha mong 50% nun is 600 watt-hour. Yung 600 watt-hour, yun lang yung usable power niya. So, yun lang yung makukuha mo sa kanya. And then, i-maintain mo na yung 50% sa kanya. Punta tayo ngayon sa LiPo battery. Depth of discharge niya is up to 80%. No? Malaki siya compared sa lead acid. So, paano ngayon natin makuha yung usable power niya? Since pareho sila ng capacity, guys, no? So, ang total power capacity nito is 1,200 watt-hour din, di ba? So, times natin ng 80, kunin natin yung 80% ng 1,200 watt-hour, makakakuha tayo ng 960 watt-hour. Ito yung magiging niyang usable power. So, ibig sabihin, pag ginagamit mo siya, i-discharge mo siya up to level ng 20%. So, ikikip mo na yung 20%, hindi mo siya uubusin. Ikikip mo siya para ma-maintain natin in good condition yung ating LiPo battery. Ngayon, basta nakip natin yung 50% depth of discharge para sa lead acid battery natin at 80% naman para dito sa ating lithium ion phosphate, is expect mo na maglalas yung ating battery kung ano yung expected life niya. So, 2 to 3 years para dito sa lead acid and 10 years or more para dito sa ating lithium ion phosphate. Okay guys, next category naman is yung ating pagiging environment friendly ng ating mga battery. So, unahin natin yung lead acid. So, lead acid battery guys, kapag na overcharge siya, so may tendency na mag-release to ng toxic gases which may be harmful para sa ating kalusugan kapag na langhap natin, no? Especially kung may mga bata tayo or may mga kasama tayo sa bahay na mahina ang respiratory system, no? While itong ating lithium ion phosphates guys, so less chance of overheating, overcharging for this kind of battery, and wala siyang nire-release na toxic gases. Bakit ko naman nasabing less chance of overheating, overcharging for this kind of battery guys? So, para sa hindi pa nakakaalam guys, ito kasing lithium ion phosphate, meron niyang BMS sa loob. So, BMS is electronic component siya, guys. BMS stands for Battery Management System. May electronic component siya, guys, na nasa loob nito na kinokontrol niya or pinoprotektahan niya yung battery from over discharge, under discharge, and short circuit, no? Kaya ako nasabi na hindi siya, less chance siya ng overheating or over discharge.
Balik lang tayo ulit saglit dito sa ating lead acid battery. So may nakalimutan ako sabihin regarding sa pagiging environment friendly niya. So ano ba mangyayari? Bukod sa toxic gases na pwede niyang i-release during overcharging, guys, overheating may lead to explosion. So possible yun guys para sa overheating, no? Anything na nag-overheat, mag-explode siya, guys, no? So hindi lang naman battery na ganito, no? Kahit appliances na overheat, mag-explode siya, no? Next category na pag-usapan natin is yung operating temperature ng ating battery. So, ano yung operating temperature? Simple lang, kung ano yung temperature ng battery during discharge and during charging niya, no? So, ano ba yung fit doon dito sa battery to, no? Operating temperature. So, anong mga possible makaka-apekto sa operating temperature natin? So, unang-una, syempre, yung charging natin, kung masyadong mabilis yung charging, masyadong mabilis yung discharge, is nakakapagpataas yun ng temperature. So, second is the environment, no? Kung saan siya nakalagay. No, kung mainit, malapit siya sa arawan, syempre nakakatulong 'yun para mag-lift yung temperature ng ating battery. Para sa seal lead acid battery or lead acid battery lang, ang ating operating temperature dito is from -20 to 50 degrees Celsius, guys. At para naman sa ating lithium ion phosphate, -20 up to 60 degrees Celsius, no? Mas mataas siya ng 10 degrees, no? Guys, ibig sabihin pala, mas nakaka-work yung ating lithium ion phosphate sa higher temperature compared sa seal lead acid battery. So, para pala sa klima dito sa Pilipinas, parang, diba, lumalabas mas talagang advisable yung lithium ion phosphate kasi, diba, painit ng painit dito sa atin, no? Hindi pa naman tayo maabot sa mga ganyang environment temperature. Pero, diba, kung next year is mag-El Nino pa, actually, diba, one of the factors, sinabi ko sa inyo, one of the factor lang ng pag-raise ng temperature ng ating battery is yung, syempre, yung environment niya. So, ibig sabihin, kung mainit na siya sa loob and mainit pa yung surrounding niya, diba, mas lalong iinit yung total temperature niya, no? Sa category na operating temperature, meron naman tayong magiging pwedeng remedyo dyan, guys, no? Kung ito yung up to 50 degrees Celsius lang at ito yung up to 60 degrees, no? So, malaking bagay yung kanyang surrounding, no? So, ibig sabihin yung, guys, maghanap tayo ng lugar kung saan wala siyang direct sikat ng araw, malamig yung lugar, hindi kulob, no? Ventilated. At ang last category na aking naisip para sa ating pagkukumpara nitong dalawang battery na to ay yung kanyang charging requirement. Charging requirement. So, punta muna tayo sa lead acid battery. Charging requirement ng lead acid battery is kailangan lagi itong full charge. Nakukumpleto niya yung cycle, guys. Kailangan niyang ma-full charge kada cycle. So, bakit? Bakit kailangan niyang ma-full charge? Kasi, pag hindi siya na-full charge, it may affect yung cycle life niya. Ibig sabihin, mababawasan yung kanyang capacity to hold power. Sa lead battery kasi, guys, meron tayong term na madalas maririnig dyan. So, yung word na sulfation. Yung sulfation, guys, is para madali na lang siya intindihin. Ang sulfation, nangyayari siya kapag ang battery natin is hindi nagpo-full charge. So, sulfation, guys, is a chemical reaction inside ng battery mo. So, anong ginagawa ng sulfation? So, ang sulfation is ang resulta niya is nakakapagpababa siya ng capacity ng ating battery to hold power.
Punta naman tayo ngayon sa LiPo battery. So, para sa charging ng LiPo battery, actually guys, ito hindi siya required i-full charge lagi. No. So, can be charged for at least 60% of the capacity without having effect in the cycle life. O, ibig sabihin nun guys, kahit i-charge mo lang siya ng 60%, hindi mababawasan yung cycle life niya. Yung capacity to hold power ng battery mo is hindi maaapektuhan. Ito pala guys since napag-usapan na din natin yung charging and nakikita nyo naman sa video na meron kayong parang makitang digital indicator dito, no? Magkabilang battery. So nilagay ko lang siya guys, nabibili siya ng separate. Hindi siya kasama sa battery pag binili mo siya. No? So voltage indicator siya. So, nakakatulong siya sa pag-monitor ko ng depth of discharge and kung full charge na ba yung battery ko. No? Okay. Ano ba yung value? So, may tanong, ano ba yung value ng full charge para sa lead acid battery? So, para sa lead acid battery, ang full charge niya is nagre-range ng 12.7 up to 12.9 or 13.0 voltage, no? Depende yan sa manufacturer kung paano siya ginawa. And para naman sa lithium ion phosphate, ang full charge voltage niya is about 13.6 volts, no? So ano naman yung may tanong pa, since sabi ko minomonitor ko yung depth of discharge and yung full charge niya. So ang binigay ko lang sa inyo is full charge value. So, ano naman yung depth of discharge na 50% para sa sealed lead acid battery? So, depth of discharge for sealed lead acid battery is 12.2 volts. So, dapat ikikip ko siya ng 12.2 pataas. No? And, ano naman para sa lithium ion phosphate? Depth of discharge na 80%. So, ano siya? Para sa lithium ion phosphate, is 12.9 volts ang kanyang 80% depth of discharge. Ayun, dito na nagtatapos ang ating pagkukumpara ng dalawang battery ito, ang sealed acid battery at ang lithium ion phosphate battery. So, ipopost ko sa screen yung summary ng ating mga napag-usapan para din makatulong sa inyo sa pagde-decide kung ano bang battery type yung bibilin nyo para sa inyong sariling project. Ayun mga sir ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully, may natulong sa inyo. At kung kayo bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano mga sir ma'am? Till next time!